Marami ng mga bagong sasakyan at iba't iba na rin tayo ng kinahihiligan. Pero madalas ang tanging prioridad ng bawat isa ay ang may magamit lang na service sa pang-araw-araw. Ngunit sa pagiging praktikal pa rin nasusukat ang pinaka the best option para dyan. Tagalan kasi, lalo na kapag hindi mo naman madalas nagagamit ang sasakyan, napapaisip ka na lang na paano kung ipasok sa negosyo. Ang iba naman ay ginagawa na lamang ding panghanap buhay at ipinapasok sa mga courier at ginagawang delivery car. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang isang sasakyan na kahit saan mo man siguro isabak ay pwede. Kung pang family outing, pang service at long ride, pang negosyo at panghanap buhay ay pwede talaga ito. Ang practical utility ba na matagal nang pinagkakatiwalaan ng marami. Hindi ganun kamahal at talagang makakasulit ka sa bawat nilalaman nito. Ano nga ba kaya ito? Pero bago yun, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Kinikilala bilang isa sa pinakamagandang delivery van sa bansa itong Mitsubishi L300. Sa tinagal-tagal ng pamamayagpag sa bansa, ang modelong ito ay talagang nasubukan na rin ng marami ang kalidad, pagiging matibay at matatag nito sa lahat ng aspeto. Madalas isinasabak sa malalayong lugar na may kargang mabibigat na bagay at umaahon mula probinsya hanggang Manila. Ganyan kalakas itong L300 na magpahanggang ngayon ay hindi nawawala sa listahan ng pagpipilian kung pang business ang iyong paggagamitan. Kaya naman sa video na ito ay malalaman mo kung ano nga ba talaga ang magugustuhan mo sa modelong ito. Unang-una, may malaking espasyo na kaya ang hanggang sa 20 katao o higit pa. Isa pa, hindi mo iisiping simpleng pang delivery lamang din ito. Dahil madalas ang iba, ito na rin ang ginagawang family car. Isa pa, bagay din kasing pampasahero ito dahil sa pagkakataong ito ay nilagyan na rin ng another AC ventilator o air conditioning sa rear cabin space nito. Kaya ang pagiging comfortable at napakaaliwalas na pakiramdam sa internal cabin ay talagang maipagmamalaki mo na. May handle grab bar at mga sliding window glass at mga upuan na may makakapal na foam na gawang nylon fabric. Ang front seat naman ito ay kayang sakyan ng 3 tao na may komportableng pagkakaupo. May mga seat belts na rin itong kasama, dagdag para mas maging safe ang pagsakay. Isa pa, may entertainment and communication na rin ito na kung saan ang bawat biyaheng malayuan ay maaaliw at malilibang ka na rin. Tanggal inip, pagod at antok lalo na kung maidadaan mo din ito sa matraffic na lugar. Sinamahan na kasi yan ng FM and AM radio. May mga speaker sa front with USB and auxiliary input at meron na rin kasamang accessories power outlet socket na pwede mong paglagyan ng pagsasaksakan ng iyong gadget kapag ikaw ay nalobat. Meron na rin itong kasamang console pocket na pwede mo namang paglagyan din ng iba pang mga gamit na pwedeng pagkasyahin. Ang buong dashboard nito makikita ang ilan sa wiring at interior specs. Nasa itaas na rin ang shifting kaya hindi na hassle para sa marami. Pagdating naman sa funnel gauge nito, makikita ang analog type na instrument cluster, may tachometer, drift meter, ang fuel gauge at mga signal indicator at marami pang iba. Ang manubela nito ay hindi ganong katigas gamitin, lalo na kung naaalagaan mo pa sa mga maintenance recommendation. Dahil bukod sa ginamitan ng power steering at steering gear na ball and nut ay hindi ka rin mahihirapan i-maniobra sa napaka-smooth na pagmamaneho ng manubela nito. At syempre, di-adjustable na rin ang steering column nito kaya maisusunod mo sa lawak ng space depende sa kung saan ka mas komportable. Itong modelo ng Mitsubishi L300, pagdating naman sa kanyang exterior design, makikita ang pagiging malaking klase ng sasakyang ito. Mukha rin kasi talagang truck na may maamong itsura, pero light vehicle pa rin itong tinatawag ng ilan. Ang buong itsura nito dito sa front face ay naka-flat yan. Ang mga headlamp, mga turn signal lamps at clearance light nito na naka-valve type pa ay sapat lang din para bigyan tayo ng mas maliwanag na daanan at kapaligiran sa gabi.
lalo na sa mga dinadaanan natin kasama ang mga tail lamp nito, para naman mas maging visible palalo sa mga makakasalubong at makakasunod natin. Mga naka-bulb type na rin yan na okay na rin naman. Ang modelong ito sa front face pa rin ay may makapal na ring grill chrome accent, pangkaragdagang sa forma nito. Well, di pa rin naman yan maijajudge sa bagay na yan kung hindi mo malalaman ang mismong performance na meron ito. Na pagdating sa kabuuang detalye ng makina, ito ay pinapagana ng 2,268 cubic centimeter na displacement capacity o 2.2 liter diesel engine, inline 4-cylinder, 16 valve dual overhead camshaft. Naka Euro 4 compliance na rin, kaya kung dati ay takaw sa huli dahil sa madalas napapansin ang pagiging polluted nito, ngayon ay hindi na ganun. Sa bagong emission norm na Euro 4 ay siguradong safe ka na sa mga enforcer niyan sa pagiging eco-friendly nito. Ang fuel supply system naman nito ay ginamitan ng napakatipid na sistema para kumonsumo ng gasolina. Naka CRDI o tinatawag na Common Rail Direct Injection Engine. Nakakonekta sa makina, kaya ang katipiran ay maaasahan mo na rin. Kumukonsumo lamang din kasi ito ng 1 litro sa kada 15.43 km na layo ng tinakbo. Well, yan ay nakabase pa sa mga klase ng kalsadang dadaanan mo. Isa pa, ang fuel tank capacity nito ay malaki-laki talaga, na may 55 liters ang full tank, kaya kahit na malalayong lugar ay siguradong makakarating ka ng walang hintuan. Itong utility van pagdating naman sa performance output, naka-manual transmission at may gearbox na 5-speed yan. Kaya ang hatak niyan, kahit mabigat ang kargada niyan, ay kayang-kaya kahit pa sa matataas na lugar. Pagdating kasi sa maximum output na nagagawa, ito ay kayang mag-produce ng 98 horsepower sa kada 3,500 RPM at 200 Nm of torque naman sa kada 3,500 RPM na rin. Ay ang average top speed naman na nagagawa nito ay umaabot sa 165 km/h. Mabigat-bigat na kargada ay hindi naman issue kung tutusin. Mabilis-bilis na rin naman yan, at ang mas mahalaga naman din dyan ay malakas humatak. At pag-uusapan naman natin ang mga suspensions nito. Ginamitan ng napaka-reliable na chassis and suspension, nakadesign para sa matinding kargahan, heavy duty kumbaga, na may front suspension na independent wishbone at rear suspension na naka-leaf spring with shock absorber and coil spring. Matitibay kahit pa may karga at maidaan mo man sa malulubak. Tiyak na magandang laro ng bouncing ang ipamamalas nito. Ang braking system naman ito, pagdating sa front, ito ay naka-ventilated disc type at rear brake naman na leading drum brake type. Wala namang problema sa stopping force kasi nasubukan na yan ng marami sa atin. Ang mga gulong nito ay makakapal. May kabuuang sukat na 185 by 55 R14. Ginamitan ng tube tires at rim type. At kung pag-uusapan naman natin ang kabuuang sukat nitong Mitsubishi L300, ito ay may rectangular shape na may kabuuang haba na 4,440 mm. Ang kabuuang lapad naman ito ay nasa 1,695 mm at may kabuuang taas na 1,915 mm. Ang wheelbase size nitong sasakyan ay nasa 2,350 mm. May ground clearance din ito na 195 mm. May kataasan na rin naman, pero kung nakukulangan ka pa dyan, pwede mo namang itong padagdagan ng leaf spring para mas matatag at mataas palalo. Itong modelo ay available sa bansa na may dalawang klaseng pagpipilian. Yung isa na tanging ulo lang nito at chassis na may kabuuang halaga na 950,000 pesos. At kung gusto mo naman yung may kasama ng cabin sa likuran, ito naman ay nagkakahalaga ng 998,000 pesos kapag naka-single aircon system lamang. At kung dual aircon system naman, ito ay nagkakahalaga din naman ng 1,050,000 pesos dito sa bansa, at nag-iisa lamang din ang kulay nito. At konting trivia lang mga kaibigan, itong rear cabin nito ay hindi gawang Mitsubishi.
Depende sa brand na kukunin mo. Meron kasing Almasora manufacturer at Centro manufacturer na gumagawa ng rear cabin space ng mga ganitong klaseng van. So kung sakaling mang magkakaproblema kayo sa mga spare parts nitong rear cabin space, ay sa mismong manufacturer nyo ito pwedeng mabili o ma-inquire sa Centro or Almasora lang. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang din po dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa'yo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obis Collection. Thank you!